Jesus. Sharabasandarabarabarabaraba. Hallelujah. Hallelujah. We adore you, Yahweh. We welcome you, Holy Spirit. We praise you, we adore you, Lord. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Jesus. Sambahin ka, Yahweh. Sa lahat ng iyong ginawa, purihin ka. Purihin si Yahweh, sambahin si Yahweh. Lahat ng nilikha ni Yahweh ay sasamba sa Kanya. Sa iyong salita kami nabubuhay, sa iyong salita kami lumalakas. Oh Yahweh, lumalapit kami sa iyo, sumasamba sa iyo. Yahweh, Rabashandaraba, Sharabebe Bakanderabaraba, Yerere Shanderara Kanderaba Sanderebe. Turuan mo kami, banal na Espiritu, na sumamba. Turuan mo kami, banal na Espiritu, na magbabad sa presensya mo. Rabasanderebe, Yarara Shanderababa. Nais ka naming makatagpo sa mga oras na ito, Yahweh. Yahweh, ikaw ang Diyos na nagbabago sa amin. Ikaw ang Diyos na kayang gumawa ng mga himala. Sherere Kanderaba, Sherababa. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo.
kami, Panginoon, para purihin, sambahin ka. Hiningi po namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa buhay po namin. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, di minsan na hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Walang imposible, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Panginoon, makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Sambahin ka, purihin ka. Come on, everybody, let us speak in tongues. Sakayarabakatarabakayarabakatarabakayarabe. Sakayarabababababasandarayabe. Sakayarababababababa. Hayaan mong magpuri ang iyong espiritu ngayon sa Panginoon. Sakayarabakatarabakayarabababakayarabasande.
Shakayara Baba 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 Kayara Bakara Bayarebe. Sumasamba sa'yo, tanging ngalan mo itataas sa lahat ng panahon. Langit at lupa, umaawi. Sumasamba sa'yo, tanging ngalan mo itataas sa lahat ng panahon. Wala din ka at lupa, umaawi. Sumasamba sa'yo, tanging ngalan mo itataas sa lahat ng Saan pa? Langit at lupa. At lupa, umaawi. Sumasamba sa'yo, tanging ngalan mo'y itataas sa lahat ng panahon. Wala
sumasamba sa'yo, tanging ngalan mo itataas sa lahat ng panahon. Langit at lupa, langit at lupa, maawi, sumasamba sa'yo. Sambahin ang ngalan mo, O Yahweh. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Itataas kita, dakilain ka, pinupuri kita, sinasamba kita, tinataas ang ngalan mo, Panginoon. Sinasamba, dinadakila, pinupuri kita, ika'y mabuti, mahabaging Diyos, dakila ka, 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 O Yahweh, ika'y tapat. Tasanin yung kamay natin kay Lord. Sinasamba namin kayo, Panginoong
pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo'y alay. Ikaw ay banal, Diyos na mapagkailanman. O Yahweh, dakila at tapat, paburit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo'y alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. O Yahweh, dakila at tapat, paburit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo'y alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. Taas natin yung kamay natin. O Yahweh, dakila at tapat. Tanggapin po ninyo ang pagpupuri namin, ang aming pagsamba. Kayo ay karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng pagsamba. Sa'yo'y alay, ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. Bisan pa, O Yahweh, paburit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo'y alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. Sa huling pagkakataon, O Yahweh, O Yahweh, tapat, paburit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo'y alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo'y alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo'y alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. Hallelujah! Palakpakan ho natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na dakila, Panginoong Yahweh. Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai, Yahweh, we worship you. Yahweh, we worship you. Hallelujah. 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 Taas natin dalawang kamay natin.
Taas na kamay. Sabihin natin, Panginoong Yahweh, marami pong salamat sa inyong pag-ibig. Marami pong salamat sa inyong Espiritu na pangako at nananahan sa aking puso. Banal na Espiritu, buong puso, buong isipan, buong kaluluwa at kalakasan, aking inaalay ang aking buhay sa inyo. Ang aking pag-ibig ay inaalay sa inyo. Banal na Espiritu, malaya kayong gumalaw sa aking sarili, sa aking isipan, sa aking damdamin. Isinusuko ko po ang lahat ng gawa ng dyablo sa aking buhay. Isinusuko ko po ang aking pananampalataya, ang aking pagtitiwala, at ang aking pagsunod sa inyo. Banal na Espiritu, papag-alabin po ninyo ang apoy sa aking puso, ang banal na apoy, ang pag-ibig, pananampalataya sa Panginoong Hesus. Salamat po. Holy Spirit, I love you. Palakpakan po natin ang Holy Spirit. Yung po malakas sa palakpak sa Holy Spirit. Bigyan natin ng matinding palakpak at isentro natin ang Panginoon, ang Holy Spirit sa ating palakpak sa oras na to. Holy Spirit, move in this place. Pwede ba lagay natin ang pangalan ng Holy Spirit? Lagay natin ang Holy Spirit sa screen. The Holy Spirit is here. Today, let us remember the day of Pentecost. Because we celebrate Pentecost this season. Ito'y panahon ng Pentecostes. Ito'y pag-alala kung paano dumating ang apoy ng Diyos. In the Old Testament, the day of Pentecost or Shavuot, na sineselebrate nila, ito yung panahon that they remember na yung apoy na bumaba sa Mount Sinai. At yung apoy na yon ang siyang nagsulat ng mga utos ng Diyos sa bato. That's why every time the people of Israel remember the day of Pentecost, naalala nila yung pagdating ng Panginoon ng apoy na bumaba doon sa Mount Sinai. And the people of Israel, the Christians in Jerusalem, the first century Christians, the Lord Jesus said before His ascension, sabi niya, huwag kayong aalis. Magstay kayo sa Jerusalem. At darating sa inyo ang kapangyarihan ng Diyos. The power of the highest will clothe you. The power of the highest, the Holy Spirit, will come upon you. Acts chapter 1, verse 8. And you will become my witnesses. And the Christians, starting nung siya'y nag-ascend sa heaven, walang idea ang mga Kristiyano, mga disciples, kung kailan magaganap itong mga pangako na sinabi ni Jesus. Kaya nandun sila sa upper room, nandun sila sa gitna ng Jerusalem at sila'y naghihintay lamang, nananalangin sa Diyos. At wala silang ka-idea nung araw ng Pentecostes, Acts chapter 2. While they are sitting, the Bible says, Acts chapter 2 verse 1, and when the day of Pentecost came, the day of Pentecost, as Hebrew people, as a Jewish people, ang kanilang iniisip, pinaalala ay ang pagbaba ng apoy, ang pakikipag-usap ng Panginoong Yahweh at pagbibigay niya ng utos sa bayang Israel sa pamamagitan ng 10 utos na nakasulat doon sa tablet of stone. But here, while they are celebrating and remembering the day of Pentecost na nangyari sa Mount Sinai, bumaba ang Holy Spirit. The same fire na bumaba dun sa Mount Sinai, same fire ang bumaba dun sa lugar na yon. But this time, sabi ng Biblia, yung apoy na yon, this is the Holy Spirit, according to St. Paul, in
hindi na isinulat sa tablets of stone, kundi isinulat na ang mga utos ng Diyos sa puso't isipan ng mga tao. Today, we celebrate and we remember the day of Pentecost. Why? Ito yung araw na isinilang ang simbahan ng Diyos. Ito yung araw na na-empower ang mga Christians. At ito yung araw na silang lahat ay naging mga witnesses. At nawa, the same fire na bumaba dun sa Mount Sinai, the same fire na bumaba dun sa Jerusalem, is the same fire na matatanggap natin minsan pa sa dakong ito. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige ho, yung malakas sa palakpak kay Lord. When the day of Pentecost, when the day of Pentecost had fully come, there's a proper time. Right timing. Sabi natin lahat, right timing. When the day of Pentecost had fully come. There's a special work, there's a special season na kumikilos ang Diyos. Yes, I believe in my heart na ang Panginoon ay kumikilos siya everyday. But, according sa Biblia, if you are going to study ang Diyos, kung paano siya nag-speak sa kanyang bayan, meron palaging special season. That's why when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Kaya mahalaga yung isang pag-iisa, pagkakaisa. Verse 2. Sabi na verse 2, and suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. It filled the whole house. They were sitting, filled the whole house. The whole house. Then verse 3. And there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. There appeared to them divided tongues. Divided tongues. Di lang isa, no? Ang Holy Spirit nag-form siya in a divided tongues as of fire. Di lang apoy. And one sat upon each of them. Ibig sabihin dito, bawat isa tatanggap. Bawat isa mag-aapoy. Bawat isa may empower. Each of them. Sabi mo sa iyong katabi, each of them. Sabi mo, kasama ka doon. Bawat isa, kasama tayo doon. I-desire natin kung paano silang lahat. Yung divided tongues na yun ay napunta sa kanila. Nawa ganun din sa atin. Yes, we have the Holy Spirit. But what we need is the empowerment of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Then verse 4, it says in verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Holy Spirit, we acknowledge you in this church. Thank you, Holy Spirit, na dumating kayo sa puso ng bawat isa sa amin na naririto. Malaya kayong gumalaw, malaya kayong kumilos sa aming mga buhay. Once again, allow us, Lord, to catch this holy fire. Taas mo yung dalawa mong kamay. Sabi mo sa Holy Spirit kung paano na-catch ng mga Christians itong apoy na to. Sabi mo, Lord, gusto kong i-catch once again ang apoy na to. Sige po, hilingin ninyo, Lord, gusto kong i-catch ang apoy na to. Gusto kong i-catch ang apoy na to. Gusto ko, Panginoon, na maranasan muli ang pag-aapoy ng aking puso. Bigyan ka ng tapang ng Diyos. Bigyan ka ng Panginoon ng matinding passion. Restore ni Lord yung fire, first love mo sa Kanya, yung passion mo sa Kanya. In the name of Jesus. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit. I ask you to move in this place. Come on. Each of them. Each of them. Each of them. Each of them.
Each of them. Each of them. Each of them. Each of them. Each of them. And this is our heart's desire. This is our prayer, Lord. Each of us na naririto ay makaranas, Panginoon. Walang isa man na nandun sa upper room ay hindi nakaranas, Panginoon. At inihiling ko po, Panginoon, bawat isa na naririto ay makaranas. Hallelujah. We believe in you, Lord. We believe in you, Lord. We put our trust in you, Lord. I pray for that fire, Holy Spirit. We ask for that move. Malaya po kayong gumalaw. Malaya po kayong kumilos. Basagin ang puso ng bawat isa. In the name of Jesus. Noong mga oras pong iyon, dahil napuno ang lugar, the whole house was filled. Walang nagawa ang demonyo. Walang anumang espiritu na galing kay Satanas ang present sa lugar na yon. Kaya Panginoon, sa oras pong ito, fill this house with your holiness, with your glory, with your power, with your anointing. Fill the whole house. In the name of Jesus. Bawat kamay, bawat puso, Panginoon, hinahanap ka sa oras na to. Katagpuin mo po. Katagpuin mo po. Husula mahandere kandera mo sonde. Salalalala. Shendererererere. Move. Move. Spirit of the Lord. Spirit of the Lord. Solaba. Fill the whole house. Fill the whole house. Fill the whole house. Come on, the Spirit of God is here. The Spirit of God is here. Please flow. Please flow. Allow His move. Hayaan mo yung move niya. Hayaan mo yung move niya. Hayaan mo yung move niya. He's here. He's here. Hayaan mo yung move niya. Hayaan move niya. Nabago ang buhay ni Peter. Nabago ang buhay ng mga apostle after that day. Yes, you have the Holy Spirit. But we need His empowerment. We need His anointing. We need His infilling. Infilling para mag-overcome tayo sa ang mga struggles ng buhay natin. Infilling para maging effective tayo in serving Him. Infilling para manatili tayong maapoy.
The Spirit of God is here, touching you, touching you, touching you. Oh, Rabba. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Lift your hands, everyone. Lord, we catch the fire. Come on. Sabi mo, Lord, kinakatch ko yung fire. Come on, ask the Lord. Sabi mo kay Lord, Lord, kinakatch ko yung fire. We catch the fire of the Holy Spirit. We catch the fire of the Holy Spirit in this place. Release. Release. Release, Lord. Please release in Jesus' name. Please release the holy fire from heaven. Sabi mo lang, kinakatch ko po, Lord. Kinakatch ko po. Kinakatch ko po itong apoy na to in Jesus' name. In Jesus' name. Be on fire. Be on fire.
Catch the holy fire. Catch the holy fire. Catch the holy fire. Come on, receive. Catch. Catch. Catch in Jesus' name. Catch in Jesus' name. Catch in Jesus' name. Oh, Rabba. Catch in Jesus' name. Oh, Sulamahadalaba. Catch in Jesus' name. Catch in Jesus' name. Hallelujah. Be seated in the presence of the Lord. Catching the fire is important. The move of the Holy Spirit is important. And we have the Holy Spirit. Sabihin nating lahat, I have the Holy Spirit. Louder. Louder. Sabihin natin, the Holy Spirit lives in me. Sabihin natin, my body is the temple of the Holy Spirit. So the Holy Spirit is the holy fire from heaven para ho ang church ay magkaroon ng power. Amen? Because the fire, ang symbol palagi niyan is power. Ang power nagaganap pag merong ignition, pag may ignition nagki-create ng fire. I pray the Spirit of God will continue to move in our midst as we minister, as we listen to Him. The Holy Ghost is here. The praise and worship should be ready always. Please. We need to catch the fire of the Holy Spirit, to stay on fire, because the moment na we lost that fire, we will live a powerless Christian life. Amen? Without fire, ang resulta niyan, powerless ka. Have you experienced that? Naranasan natin yan. Ang Holy Spirit, makapangyarihan, pero ikaw, walang kapangyarihan. Walang lakas. Kahit anong gawin mo, wala. There is no power na nagpo-flow sa iyo. Why? Because you do not have the fire of God. Even saying a simple yes is so hard for you. And a simple no is so hard for you to say. Lagi ko sinasabi, how can I say no to sin if I do not have strength to say no to sin? Because you do not have the fire. The fire is the one na nagbibigay ng strength sa iyo at nagbibigay sa iyo ng matinding passion sa iyong Christian life at the same time sa church para maging powerful. Lagi ko tinatanong, bakit ang isang Christian ay nag-uumpisang mag-disobey kay God? Bakit ang isang Christian nawawalan ng interest sa spiritual life? Bakit ang isang Christian o ang isang leader minsan ay ayaw nang magpatuloy sa kanyang pamumuhay bilang isang Kristiyano? Palagay ho ninyo, bakit kaya ayaw mo nang mag-Bible reading, ayaw mo nang mag-care group, ayaw mo nang mag-church? Bakit nangyaring ganon? Bakit unti-unti nawalan ka ng focus at unti-unti ay bumabalik ka sa dati mong buhay? Bakit nagkaganon? Come to think of it. Lahat po ng nakikinig dito magsabing amen. Don't blame anyone. Nag-umpisa ang lahat the moment na nawala ang apoy ng pag-ibig mo sa Diyos. Lahat nakikinig dito, say amen. Nag-start ka na sa kasalanan. Bakit? Wala kang apoy kay Lord.
nag-start kang ma-discourage kasi wala kang apoy sa Lord. Na-start kang na-stumble, why? Wala kang apoy kay Lord. As long as on fire ka, nothing can stop you. Kahit gusto ka pang patayin, kahit persecution pa, ang nasa harap mo, kung on fire ka, kaya mong i-overcome yun. Lahat nakikinig dito sa amen. Tayo nakaranas niyan. Amen? Lahat tayo naranasan yan. Kaya napakalaga na panatilihin ang apoy sa puso natin, apoy sa ating church. So that anumang delubyo, kahit delubyo ang dumating, nagagawa natin siyang i-overcome because we have that fire from God. Amen? How to stay on fire? We have the Holy Spirit. We do not need to catch the Spirit of God because we have the Holy Spirit. What we catch is His empowerment, His anointing, His power, His magnificent presence. But how can we stay on fire? Everybody say, fire. Taas natin kamay natin. Sabihin natin, I catch the holy fire from heaven. Fire. Everybody say, fire. Sabi mo sa yung kanan at kaliwa, fire. Sabi mo sa yung nasa likod, fire. So what is fire? F, focus on Christ. To stay on fire, please write it down. Write it down. To stay on fire, you need to focus on Christ. Lahat ng nakikinig dito, say amen. Wala na. The moment na wala yung focus mo kay Jesus, yari ka. Ganun lang yun eh. Tama po ba? Lahat ng nakikinig dito, say amen. Mga kapatid na nasa online, para mawalan ka ng focus kay Lord, para ma-stumble ka. Just look at yourself and yourself is big enough for you to stop in serving God. Ako, tignan ko na lang sarili ko. So dito mag-a-admit na ang sarili natin nakaka-stumble, magsabing amen. I myself, tignan ko sarili ko, mas-stumble ako eh. So do I need to look to somebody para mag-stop ako serving God? No. As long as you focus your hearts to God, as long as you focus your eyes to Jesus, keep moving. Amen po ba? Dinadaanan naman natin ang buhay dito sa lupa. Amen? Dinadaanan naman natin lahat ng pangyayari dito sa mundong ito. That's why, to stay on fire, brothers and sisters, we need to focus on Jesus. Don't focus on yourself. You will be stumbled. Don't focus on others people. You will be stumbled. Don't focus on someone's weaknesses. You will be stumbled. You don't focus on your sins. Minsan the devil will use your sin para ma-stop ka. Amen po ba? Do not focus on the past. Do not focus even sa mangyayari in the future. Minsan ho, sinabi ni Jesus yan, ang isang rebuke niya yan eh. Di ho ba? Oh, hindi masamang maging futuristic, pero there are times nagkukos ng worry yun sa'yo. Kaya ang sabi ni Lord, huwag mong isipin yung bukas. Huwag mong isipin, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry itself. What you need to focus on the goodness of God today. Amen po ba? Sabi mo, singkahan ka lang, mabuti si Lord sa'yo. Focus on the goodness of God today because we know that God is good all the time. Even if you have trouble in life, focus on the goodness of God. May trouble ka, focus on the goodness of Christ. Amen. Kasi hindi mo makikita, kung hindi mo ka magpo-focus kay Christ, hindi mo makikita yung goodness ni Christ, hindi mo alam Romans 8:28. Sabi ko dun sa isang miyembro, ikinabuti mo ba yung nagkaroon ka ng cancer?
Lahat may Holy Spirit dito, say amen. Kung sasabihin ko, kung walang Holy Spirit yun, masastumble yun sa akin. Kapatid, ikinabuti ba ninyo ang pagkaroon ng cancer? If you do not have the Holy Spirit, you will be stumbled dun sa sanabi ko. Ikinabuti mo ba, sis, yung namatay nanay mo? Ilang months na namatay nanay mo? Pastor. Ikinabuti ba ninyo yung pagkamatay niya? Nang isip. Sabi ko, wait. Kung nakikita mo yung situation, nakafocus ka sa situation, wala kang makikitang mabuti. Nakikita mo yung sakit mo, wala kang makikitang mabuti. Sino ba naman na magsasabing mabuting nagkaroon ng cancer? Sino ba naman na magsasabing mabuting na wala yung nanay? Kung nakatingin ka doon, wala kang makikitang mabuti. Pero kung titignan mo si Kristo doon sa sitwasyon mong yon, makikita mo merong mabuti doon sa sitwasyon mong yon. Bakit? Dahil sa pagkakasakit mo, lalo kang nag-serve kay God. Dahil sa pagkakasakit mo, lalo mong naintindihan ang pag-ibig at ang provision ng Lord sa buhay mo. Dahil sa pagkawala ng nanay mo noong nangyari, lalo mong naramdaman yung presence ni God enough sa iyo para mag-sustain at para maging ina at para mag-fulfill ng pag-ibig na nawala sa iyo. In every situation, makikita mo yung Romans 8:28. Malabo ang Romans 28 if you do not focus on Christ. Kaya nga doon ko naintindihan that in all situation, posible mong makita si Jesus kung titignan mo si Jesus, kung anong kanyang itinuturo at kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay natin. To stay on fire, focus on Christ. Even worse ang nangyari sa buhay mo, even masakit ang nangyari sa buhay mo, sabihin mo lang, Lord, nasan ka sa sitwasyon na to? Lord, nasan ka sa pagsubok na to? Lord, nasan ka sa pagkakamaling nagawa kong ito? At alam ko, even evil can turn God into good. Kaya, focus on the goodness of God every day and you will stay on fire. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo sa iyong kanan kaliwa, focus on Christ. Second, to stay on fire, instill the mind of Christ. F stands for focus on Christ. I means instill the mind of Christ. Why? It is important to steal the mind of Christ. The devil will operate sa isip. Tama po ba? All the lies and all the deception, mental yun eh. Mental kasi yun. Confusion. Ano pa? Confusion, lies, deception. Lahat ng yan, mental. So ang diablo, yan ang target niya sa ating mga buhay. Ang diablo, yan ang target niya sa atin. Wasakit ang isip ng Diyos. No? Wasakin ang isip ng Panginoong Yesus sa isip natin. Of course, what I am saying, He cannot destroy the mind of Christ. What He wants to destroy is our mind. Yung Christian mind, na spirit-filled mind na meron tayo dapat. Gusto niyang alisin yun. Kaya nga, hanggat merong kang mind of Christ, naka-instill sa iyo ang mind of Christ, you operate sa mind of Christ, nawa makita natin ang gusto ng Panginoon. In Hebrews 12:2, fix your eyes on Jesus, focusing your faith to Jesus. Wala nang iba. Kapag nakafocus ka kay Christ, kaya nga sabi dito, focus on Christ. Fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of your faith, who for the joy set him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So the moment you fix your eyes on Jesus, your mind, anong mangyayari? Mapektuhan. So for us to instill the mind of Christ, para mag-operate tayo in the mind of Christ, always look to Jesus. Amen po ba? Kasi papasok sa mata mo, mapipicture ng isip mo, makokontrol ng isip mo. Kaya when you focus your faith on Jesus, ang mangyayari, kukontrolin ng Panginoon ng isip mo hanggat ma-instill ang mind ni Christ. At it is a choice every day to operate in the mind of Christ. Because the moment you do not operate on the mind of Christ, what will operate is the mind of the flesh. Ano sabi ng Romans chapter 5 verse 8? Tama ba ako? Romans 5:8 or 8:5. Okay, well, either nandun sa dalawa. Pakilagay nga natin, Romans chapter 5 verse 8. No,
Mali. Matthew chapter 1, mali siya. 8:5, those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Sa NIV, ang sabi ng NIV, lagay natin sa NIV, those who live into the sinful nature have their minds set on what the nature desires. But those who live according with the Spirit have their mindset on what the Holy Spirit desires. Verse 6, because the mind of a sinful man is death, but the mind controlled by the Holy Spirit is life and peace. So, my dear brothers and sisters, when you focus on Christ, when you focus on the goodness of God, alam po ninyo, that's the time na mag-ooperate sa iyo yung mind ni Kristo. Kaya napakalaga ng mind ni Christ sa buhay natin to stay on fire. Amen? Kasi mawawalan ka ng apoy the moment nag-operate sa iyo yung carnal mind. Tama po ba? Paano mo isipin ang pagsubok? Paano mo iisipin yung mga dumadating sa iyong mga bagay-bagay na hindi ayon sa iyo? Paano mo unawain yun? Understanding trials is supernatural. Understanding spiritual things is supernatural. Understanding spiritual warfare is supernatural. For example, merong kasakit. If you will not operate in the mind of Christ, nakikita mo lang yung sakit. Pero pag nag-operate ka in the mind of Christ, nakikita mo yung spiritual attack. Nakikita mo yun in the Holy Spirit. Amen po ba? Nakikita mo in the spiritual realm. May nangyayari sa iyong family. If you are operating in the carnal mind, nakikita mo yun physically. But if you will walk in the Holy Spirit, bumalik tayo, makita natin in the spiritual realm ang mga bagay-bagay. Even in our church. So, dear brothers and sisters, marami pwedeng gawin ang mind of Christ sa atin. And when we are operating in the mind of Christ, you will stay on fire. Amen po ba? Lahat po nakikinig dito, magsabing amen. Lagay natin yung kamay natin sa ating ulo. At sabihin natin lahat, Holy Spirit, kontrolin po ninyo ang aking isipan. Holy Spirit, mag-operate sa akin ang mind ni Jesus. I receive the mind of Christ. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Iba ang isip mo pag may mind of Christ ka. Iba ang pangunawa mo pag may mind of Christ ka. Amen? All of us, there are times, most of the time, pag nag-operate na yung carnal mind sa atin, mag-isan, iba yung ating pag-unawa sa mga bagay-bagay sa buhay. But when we allow the Spirit of God to operate in our mind, kontrolan niya yan, it will produce life. It will produce what? Peace sa buhay mo. The moment na nag-ano sa'yo yung carnal mind, ano yung resulta niya? Ano ang resulta ho ng carnal mind? Tignan mo buhay mo kung magulo. Di ho ba? When you are experiencing chaos in life, mayroong chaos. Hindi naman natutuwa ang God sa chaos. Tama po ba? Nandun ba ang Diyos sa chaos? Wala doon. Ang chaos, resulta ng diablo yan. Di ho ba? Genesis chapter 1 verse 1. Makikita natin Genesis chapter 1 verse 2. The world, the earth is in void, in chaos. Makikita natin na it's not the work of God na in chaos. Kaya sa buhay ng Christians, John chapter 10 verse 10, the devil gusto niya sirain ang ating mga buhay. So, hindi kailanman tutuwa ang Diyos. Wala ang Diyos sa kaguluhan. Pero kontrol ng Diyos ang kaguluhan. Wala ang Diyos sa kadiliman, pero kontrol ng Diyos ang kadiliman. Ang ibig ko sabihin dito, mga kapatid, mga magulang kong naririto, when we
operate in the carnal mind, magre-resulta yan ng kamatayan, kaguluhan. Magre-resulta yan ng hindi magandang resulta sa buhay natin. That's why, yan ang nangyayari. Why we're struggling. Ano pa? Ano pa yung nararanasan natin when we operate in the mind, in the carnal mind? Struggle tayo, na di-discourage tayo. Ano pa? Daming mga ataking demonyo sa atin. So, let us instill the mind of Christ. Philippians 2:5, the Holy Scripture says, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Paano nangyari yon? Dahil sa isip niya. Tignan nga natin sa ibang translation nito, mga kapatid. Sa Amplified, Philippians chapter 2, verse 5. Bilisan natin. Ang sabi ng Scriptures, let this same attitude and purpose and humbled mind be in you, which was in Christ Jesus. Ano pa? Meron pa tayo, the message. May the message ba yan? Ang sabi dito, think of yourselves the way Christ Jesus thought of. Basahin natin ito malakas. 1, 2, 3. Because your mind will control your attitude. Tama po ba? So, magmamanifest yung isip mo sa attitude mo. Think of yourselves the way Christ Jesus thought of Himself. That's why, sabi ng NIV, lagay natin sa NIV, yung attitude natin should be the same as Christ. Jesus. Mind of Christ. R, to stay on fire, renew our lives through Christ. Renew. Sabi natin lahat, renew. Louder. Malakas. Saan mo nire-renew yung sarili mo? Kaya mo nire-renew yung sarili mo, di ba? Ang pag nagre-renew ka, napansin ko, kapag nagre-renew ka, lalong lumalakas. No? Sa mga bagay na nire-renew mo, parang mas tumataas yung resulta niya. The moment na nirenew mo. Amen? Yung lakas mo kay God, pansinin nyo, the moment na you keep on renewing your strength kay God, ulit-ulit mo siya, lalo siyang dumalakas. Di ba? Ganun lang, even sa muscle, you are renewing your muscle, di ba? Nire-renew mo yung lakas. Kaya tumitibay ka. So, tumataas ang level ng spirituality mo, ng strength mo, kapag nagkakaroon ng renewal. Amen po ba? Hindi siya palaging the same. Palaging yan, may resultang bago. May nangyayaring bago the moment you keep on renewing it. No, nire-renew mo. Kaya nga, those who renew your ano sabi ng Scripture sa Isaiah? Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary. Meron ba ditong tumatakbong di napapagod? Meron ba ditong lumalakad? They will not be faint. That's supernatural. Amen po ba? Mag-renew kayo ng loan sa SSS, tataas yan after. Mag-renew kayo ng pag-ibig, tataas yan, hindi niya mababawas. So, ibig sabihin dito, when you renew, magkakaroon ng renewal. There's something supernatural, merong increase. Everybody say, increase. Louder. May increase when you renew your lives to Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. 2 Corinthians 4:16. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 16, though we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. So you are renewed day by day. You must be renewed day by day. Not just once a week, but day by day. Sabi mo sa kanan kaliwa, day by day. Misa pa, day by day. Ang renewal, day by day. So, kung day by day, nare-renew ka kay Christ, ibig sabihin nun, mananatili kang malakas, mananatili kang on fire. Kapag walang renewal, patay ka. Amen? Yari ka. Pag na-miss mo yan, o paano mo i-renew your Christ
How can you renew yourselves in Christ? Deliverance. I found out, kailangan may self-deliverance ka. Kapatid ko, the devil is working 24/7. Natutulog ka. Tignan mo, yan. Natutulog ka, at work siya. Sabi mo sa kahit kaliwa, di ka tatantanan ng demonyo. Hanggat nabubuhay tayo. Lahat po na naniniwala doon, say amen. Hanggat nabubuhay tayo. Hanggat hindi pa tayo kinukuha ni Lord. Hanggat wala pa ang Panginoong Jesucristo, di tayo tatantanan. Okay. Kaya, kailangan natin ng self-deliverance. Lahat po nagsasabing kailangan natin to, say amen. Sorry ha, mayabang na tayo. Proud na tayo pag sinabi natin hindi natin kailangan ng deliverance. Sabi ni Jesus, deliver us from the evil one. Lead us not into temptation. Kailangan natin yung deliverance every day. Amen po? Hindi mo kaya? Ask someone na tulungan ka sa deliverance. Ano pa? How can we renew our spiritual life, our strength? Paano tayo nire-renew yan? Through fasting. Di ba? Sino dito ang naintindihan pa ang fasting o nakakalimutan na yung fasting? There is power in fasting. Marami ayaw na ng fasting. Wala na revelation sa fasting. But it's dying to self. Another level ng Christian walk. Another level ng commitment ang fasting. Sino ba dito gustong-gusto ng fasting? Siguro kakaunti lang. Because it is supernatural. Talagang ibang klaseng mag-isip ang taong magkakaroon ng desire to do fasting. Amen po ba? Ibang klase yun. Revelation na magpa-fasting ka. So that's the way you renew your strength. You renew your spiritual life. Through devotion. Di ba? Number 1 yan. You renew your strength. Day by day. When you read the scripture, when you pray, when you worship. Pero malaking bagay ho ang self-deliverance. Malaking kinalaman yun for you to stay on fire. Amen? Let us renew our lives, hindi kanino man. Renew your lives. Huwag kang magkakamali kay Jesus Christ. Because in Jesus, you have strength. In Jesus, you can do all things. In Jesus, God will provide all things. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Philippians 4:13, Philippians 4:19. Then lastly, ano yung F? Ano yung I? Ano yung R? Then E, exhibit the character of Christ. The moment you have the mind of Christ, the moment you renew your lives to Christ, then the character of Christ will be manifested in our lives. It takes the Holy Spirit, amen. It takes the Holy Spirit sa buhay natin. Kaya nga, it's a daily growth. Daily growth yan. Hindi lang siya minsan. Araw-araw, it's a choice. Exhibiting the character of Christ is a choice. Paano? When you surrender yourself to God, doon nangyayari yan. Pag nag-surrender tayo. So ano yung dapat na ma-exhibit sa buhay natin kay Kristo? Mabilis lang. Number 1, makita sa atin, humble service. John 13 verse 1 to 5. Hindi na natin babasahin. Sulat na lang ninyo. Sulat na lang ninyo. Humble service. John 13, 1 to 5. Ano pa makita sa atin? Holiness. Tulungan nyo ako magbasa. Holiness. Anong verse? 1 Peter 1, 15 to 16. Pangatlo, 1 John 3:7. Pang-apat, 1 John 3:3. Pang-lima, Ephesians 5:1 to 2. Susunod, forgiveness, Colossians 3:13. The next, compassion, Ephesians 4:32. The next, endurance, Hebrews 12:2 to 4. Ano susunod? Submission, 1 Peter 2. Ano yan? 21 to
21 to 24. Okay. The next, humility and obedience. Philippians 2:5 to 8. Ano pa makikita? Kindness. Luke 6:35. Ano yung susunod? Generous giving. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 9. So, I pray, itong mga bagay na ito, may exhibit sa buhay natin. Mag-start lang yan. When you focus on Christ, when you still the mind of Christ, when you renew your lives through Christ, then when you exhibit the character of Christ. Ano napansin ninyo? Mananatili kang maapoy pag alam mo yung Kristo sa buhay mo. Meron kang tinatawag na Christ-centered life. Amen? The moment na wala na tayong Christ-centered life, patay na tayo. The moment na wala ka ng care group na Christ-centered, patay yan. The moment na yung paglilingkod mo hindi na Christ-centered, patay yan. Yari yan. Wala. Mamamatay ang apoy. Tama po ba? Tama po ba? Patay yung paglilingkod mo. Patay lahat. Kasi wala ng Christ-centered. Di nagsentro si Christ. Kaya nga, your focus should be Christ. Your mind should be Christ. Your renewal should be Christ. So that you can exhibit your character, the character of Jesus sa buhay natin. Amen? Pag yan naganap sa buhay natin, tignan ko kung hindi ka man natiling maapoy, hindi lang maapoy, naglalagablab ka sa iyong obedience sa Lord. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Let us all stand. Come on, stand in the presence of the Lord. Always remember, it's all about Jesus. It's all about Jesus. Christian life is all about Jesus. To become a Christian is all about Jesus. Wala nang iba. To become a leader, a servant leader, is all about Jesus. Naligtas ka because of Jesus. Amen? Taas mo yung dalawa mong kamay. Pwede ba pakita natin yung character ni Kristo? And start praying, Lord, gusto ko po, Panginoon, iniling ko na makita yun sa buhay ko. But before we pray for that, pag-pray mo muna, yung isip mo, i-focus mo yung sarili mo kay Christ, yung isipan mo. Come on, pa-renew mo kay Lord Jesus ang buhay mo sa oras na to. Habang nakatasang yung dalawang kamay, pikit mo yung mata mo, kapatid. Pikit mo yung mata mo. At mag-focus kay Jesus. Sabi mo, Lord, pinofocus ko yung aking sarili. Pinofocus ko yung aking sarili. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. O ngayon, iparenew mo. Yung faith mo, iparenew mo kay Lord yung faith mo. Iparenew mo yung love mo kay Lord. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I-renew ni Lord. I-deliver ka ni Lord. Ano pa? Palalakasin ka ni Lord every time you read the Bible. Every time you pray, palalakasin ka ni Lord. Every time you worship, ipapalakasin ka ng Panginoon. Hallelujah. Now, as your hands are lifted up, pag-pray mo, itong karakter ni Kristo na to, na mag-manifest sa buhay mo, ma-exhibit mo. Sige, i-desire mo mga to. Kapatid, i-desire natin. It's a choice. Free will yan. Pipiliin natin. Ipipiliin natin yan. In the name of Jesus. Come on, pray, pray, pray. Ask. Hiningin mo kay Lord Jesus na mag-manifest ito. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, let your life ay mag-manifest sa aming lahat na naririto. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na palakpak kay Lord Jesus. I believe in miracles. I believe God heals and set the captives free. I believe in deliverance, for I believe
miracles. I believe God heals and set the captives free. I believe in deliverance, for I believe in God, and I believe in miracles. I believe God heals and set the captives free. I believe in deliverance, for I believe in God. Come on, once again declare, I believe. And I believe in miracles. I believe God heals and set the captives free. I believe in deliverance, for I believe in God. Taas natin ang ating dalawang kamay, sabihin natin sa Diyos. And I believe in miracles. I believe God heals and set the captives free. I believe in deliverance, for I believe in God. Once again, declare it. Lord Jesus, gumawa ho kayo ng himala sa bawat isa na narito. And we pray for healing. We pray, set the captives free right now. We declare deliverance in Jesus' name. In deliverance, for I believe in God. Once again, declare, I believe. And I believe in miracles. I believe God heals and set the captives free. I believe in deliverance, for I believe in God. Once again at the top of your voice. Come on, declare it by faith. Believe by faith. Mga kapatid na nasa tahanan, believe in Jesus. Believe in the Lord. I believe in deliverance, for I believe in God. For the last time, at the top of your voice, I believe in miracles. I believe God heals and set the captives free. I believe in deliverance, for I believe in God. For I believe in God. For I believe in God. Hallelujah. Let us shout hallelujah. Louder, hallelujah. Thank you, Lord. Lord Jesus, sabi ho ninyo, maniwala kami sa Diyos. Believe in God and believe in me. And we put our trust in you, Lord God. Lord Jesus, alam po namin na sa inyong kamay, pinakakatiwala namin ang aming mga buhay sa inyo. At lahat ng mga taong umaasa ng himala sa inyo, paghihimalahin po ninyo. Lahat ng may sakit, pagkagalingin po ninyo.
At lahat ng mga merong oppression, i-deliver po ninyo. Sapagkat kami naniniwala na ikaw ang Diyos ng himala. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige, huy, malakas sa palakpak kay Lord. Yung malakas sa palakpak kay Lord. Hallelujah! Sa atin ang kamay natin, let us declare Psalm 91. Malakas, tulungan niyo po ako. Let us declare it. Malakas, 1, 2, 3. By faith. At nananatili sa paggalingan ng makapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh, mugat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya, palagi kang ngang nakakatiyak. Ingatan kanya di pagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob ng mga kaaway. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panonood mapapatunayan. Iyong makikita at taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo ang kataas-taasan. Di mo abutin ika'y mapahamak. Di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y tatagubilin sa mang dako maparoon. Tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy, hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga hasol ay iyong mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang makatapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalan ng mahabang buhay. At nakatitiyak, tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Hallelujah! May the Lord God Yahweh, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, bless you. May the Lord keep you. May the Lord's face shine upon you. May the Lord be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance on you. May the Lord give you His shalom. Shalom over your life. Shalom over your family. Shalom over your faith. Shalom over your finances. Shalom over your health. Shalom over the church. And the peace of God that surpasses in all understanding will always guard your heart, your mind in Christ Jesus. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with you all.